Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Meron tayong balikan. Ito yung balita kahapon tungkol nga dito sa extended ceasefire na inanunsyo mismo ni Donald Trump. Sino nga ba ang nag-buying time? Sino ang nagba-buying time dito? Ang Iran ba o si Donald Trump? Well, mukhang alam na yata ni Trump paano makipaglaro sa IRGC. Si Trump naman ngayon ang nagpatagal-tagal, di ba? Parang si Trump na ngayon ang nagbibigay ng buying time, pinapatagal na yung ceasefire, yung pagbubomba. Ano bang meron? Bakit pinapatagal ito? Ano bang darating pa? Bakit parang may hinihintay si Donald Trump? Ang katotohanan yan ay atin pag-usapan mamaya. Meron akong nasagap na mga rumors o mga chismis na ganito, ganoon daw ang mangyayari, kaya hindi muna binumba ni Donald Trump. Instead, Donald Trump is buying time for Iran. Iran na naman ngayon ang medyo pinapatagal-tagal ni Trump eh. Kasi lalong magdurugo, lalong masaktan ang ekonomiya ng Iran kapag tatagal pa itong ceasefire, kunwari. Pero paano magiging ceasefire yan? Nakabantay sa Hormuz, sa bukana ng Hormuz, sa bukana, sa gate ng Hormuz, ay nandiyan ang US Navy na handa-handang magpasabog, magpaputok. Katunayan yan, yung MV Tuska na oil tanker ng Iran na nagbiyahe papuntang China, di ba? Mga kababayan, butas-butas yung engine room eh. Niratrat ng ng itong destroyer ng Amerika kahit na merong ceasefire. Walang ceasefire sa Amerika. Ang ibig sabihin ng ceasefire ng Amerika, yung hindi sila magbomba, hindi sila magbubomba ng infrastructure. Pero dito sa binabantayan nila na blockade, ay patuloy yan, blockade. Kaya habang patagal ng patagal ang blockade, walang makakalabas na pera, pasok na pera sa Iran. Walang bibili, walang makabili, walang makalabas na tanker, wala silang maibenta. Therefore, sa araw-araw ay zero income, kahit piso wala. Walang income ang Iran. Meron daw $500 million. $500 million, magkano ba yan sa piso? Araw-araw nakita ang Iran sa pagbibenta ng langis. Pero ngayon, pang 5 araw ng blockade, so ibig sabihin, meron ng 250 million ba? Ay hindi. Mahina ako sa math eh. 500 million times 5. 5 times 5. Ikalkul nyo nga, ang dami-daming zero niyan eh. Sabi nga ni Abanti, nalulas sa daming-daming zero doon sa account ni Bibi Sara. Okay, kaya mga kababayan, ito nga ang pinagtataka natin. Noong una, sabi ni Trump, wala nang extension. Bubumbahin ko na kayo bukas. Ay biglang nagbago ang isip ni Trump dahil tinawagan siya ng Prime Minister ng Pakistan at mayroong tumawag daw sa kanya na isang kaibigan na superpower din. Sino kaya yun? Si Jinping ba o si Putin? Malaman natin yan mamaya. Meantime, balik muna tayo dito sa Daily Jagran Courtesy ni Nikita Kapoor. Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif Munir and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif asked the United States to hold off its attack. And Trump, surprisingly, listened. And when he said he did not that very morning, when he said he did not want to extend the ceasefire at all. That is classic Donald Trump for you. So between breakfast and dinner, US President Donald Trump went from "we are raring to bomb" to "take your time." What changed in those hours? A phone call. Pakistan's Army Chief Field Marshal Asim Munir and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif asked the United States to hold off its attack. And Trump, surprisingly, listened. And you will know why. But before that, here is the part of the statement that nobody is talking about loudly enough. Unang conspiracy theory ay tungkol nga sa China.
dahil si Xi Jinping ay napakalaki ang investment sa Iran. Yung paggawa ng Kharg Island na refinery ng oil, ang mga engineer doon ay galing China. Ang gumawa doon, mga materialis galing China. Lahat ng infrastructure doon ay ginawa ng China. So ibig sabihin parang China ang may-ari dyan eh. Sa shares ng kita ng Kharg Island, ang China ang malaking share dyan. At ang China din ang pinakamalaking buyer ng langis. Dahil ang China ay napakaraming barko yan na pang ano, di ba? Pang komersyo. Kaya kailangan talaga ng China ng maraming langis. Ang problema sa China, wala nga silang ano ng langis, mina, di ba? E dito gusto nila minahin ng WPS kasi merong langis eh. Ang ginawa ng China ay gumawa siya ng oil refinery sa Iran with of course partnership with the Iran government. Kaya sa tingin ko yung Kharg Island na yan ay pagmamayari yan ng China eh. Kaya nga ayaw mabumba ni Trump kasi nga kawawa yung China. At siyempre magkaibigan yan eh. Sinabi yan ni Trump na kaibigan niya yung si Xi Jinping personally. At kalaban lang sila sa ano, 'di ba, sa politika. Kalaban sila kapag may giyera, pero kung magkita-kita yan ay magkumustahan yan. Kasi magkaibigan yan eh. Kaya kung ano man ang hiling ng kaibigan, siyempre pagbigyan mo yan. Kaya ito yung nangyayari. Pagkaantala. Ngayon, pangalawang teorya niyan mga kababayan ay mas matindi itong pangalawang teorya na conspiracy theory. Ito ay tungkol sa NATO. Sabi nga ng mga political analyst sa Amerika ay nag-iiba na ng trajectory ang Amerika eh. Kasi ang NATO ay titiwalag kay Trump, si Trump naman titiwalag sa NATO. Ibig sabihin, naghahanap si Trump ng mga kaalyado talaga na tunay. At ang alliance pala hindi yan nabubuo lamang sa usapan. Ang alliance pala ay nabubuo sa negosyo talaga, sa pera. Kaya kung ang magkaalyado talaga ay Arab nation tsaka Amerika, ibig sabihin yan, ang kaalyado ng Amerika ay Arab nation. Yung Saudi, Qatar, yung tinatawag na Gulf State, Bahrain, Kuwait, Oman, Iraq, kasama na ang Iraq, daming terorista dyan sa Iraq eh. Pero kasama na rin yan sa mga kaalyado ni Trump. Sa susunod na panahon, hindi na yan tatawagin na NATO. Di ba? Pwede ng Gulf State Alliance with America and the Philippines. Naku, isisingit pa natin ng Pilipinas, no? Eh, para tayong Taylor Bird na ang liliit eh. Tapos ang kasama natin mga mandaragit, mga vulture, mga agila, di ba? Tapos tayo ay yung Taylor Bird na maliit. Di ba? Mga kababayan. Kaya ito yung dalawang teorya. Yung pagtiwalag nga ni Trump sa NATO, kailangan ni Trump ng isa na namang alyansa na talagang may pera. Kasi ang pera ang magpatatag sa alyansa eh. Siyempre, saan ka bibili ng submarino kung wala kang pera? Jet fighters, satellites kung wala kang pera. Di ba mga kababayan? Kung ang makaalyado ni Donald Trump ay ang Gulf State, ang yaman-yaman ng mga yan. Pwede silang kukuha ng sundalo sa Pilipinas para magtrabaho sa Gulf State. Malaki ang sweldo. Kasi petrodollar galing yung dolyar sa gasolina eh. Kaya yan ang tingin ko na ang politika ngayon, global politics, ay shifting na. Ang NATO ay babalik sa Soviet Union Socialist Republic, while si Trump ay babalik sa... Ang China noon ay Allied Forces yan sa World War II. Ang China ay kasama yan ng US. Diba? Baka history will be repeated. Ang Russia, World War II, sino bang nag-liberate sa Russia? Amerika. Kasama yung Russia na allied countries ng World War II, kasama yan ng Amerika, Russia, China. Ayan, di ba mga kababayan? Kaya pwedeng muli ay mag-partner yan eh. Pwedeng mag-alyansa yan muli. Mga kababayan, so imagine niyo na lang, Russia plus China plus Amerika plus the Philippines. Ayan na naman, siningit na ng Pilipinas.
plus the Philippines. O imagine nyo na lang, di ba? Mga kababayan, nababalik muli ang World War II na set-up. Of course, kasama pa rin tayo doon sa World War II, di ba? Back to back tayo sa Amerika laban sa Hapon eh. Pero ngayon, ang Japan ay nagiging isa sa loyalist ng Amerika. Kaya nadagdag ang Japan sa puwersa ngayon ng Amerika. Sa World War II, kalaban natin ang Japan. Pero ngayon, kung mayroong World War III, kasama natin ang Japan. Kaya bumubuo si Trump ng bagong NATO, bagong puwersadong alliance. Kaya yan ang hindi alam ng iba na akala nila na, naku, Amerika wala ng NATO, nag-iisa na lang ang Amerika. Hindi. Ang Japan ay isang sleeping monster na nagising. Grabe na pagano ng Japan eh. Nagbibinta na daw ngayon ang Japan ng mga armas. Sumubra na daw ang production ng Japan. Mga missiles, nagbibinta na rin daw. Grabe no, kaya takot na takot ang China sa Japan ngayon. Dahil ang Japan gumagawa na ng submarino, gumagawa ng jet fighters, gumagawa ng mga medium-range missiles, at gagawa na rin, in the few months, gagawa na rin sila ng mga nuclear missiles na pang-kontra, deterrence para sa China. Ayan mga kababayan. So ito na nga yung dahil sa napakalaki ng investment ng China sa Iran, kapag dinurog yan ni Donald Trump, masaktan ang China, which is malaki rin ang ugnayan ng Amerika sa China pagdating sa ekonomiya at mga produkto, di ba? Ang hirap talaga ispilingin ng geopolitics, no, mga kababayan. Talagang mahirap yan, pabago-bago yan. Pabago-bago, depende sa hangin. Okay, balik tayo dito sa balita courtesy ng Daily Jagran. Donald Trump extended the ceasefire. He also kept the blockade. He directed his military to Donald Trump extended the ceasefire. He also kept the blockade. He directed his military to continue the naval blockade of Iranian ports while remaining ready and able in all other respects. So let's be precise about what a ceasefire means here. The bombs have stopped. The missiles are grounded. But the US Navy is still choking Iran's ports. Iran's oil cannot move. Iran's cargo ships cannot sail. And Iran knows this. An advisor to Parliamentary Speaker Ghalibaf posted on X that the continued blockade is no different from bombardment and must be met with a military response. Trump sa itong tinatawag na bombing, parang nagbubumba na rin sila diyan dahil natutsuki, nasasakal yung ekonomiya ng Iran dahil hindi sila makalabas-pasok yung kanilang mga tanker, hindi sila makapagbenta. Paano sila mabubuhay diyan? Kung tatagal pa yung choke point na yan, kung tatagal pa ang blockade ni Trump, ay wala na, magiging pulubi na ang Iran. Magugutom na yung IRGC na yan, mga kabayan. Wala na daw sweldo ngayon ang mga pulis sa Iran, yung mga pulis, yung army na lang ang mayroong sweldo. Kaya baka yung mga pulis na yan, baka sasama yan sa, sa protesta rally against sa IRGC. Sa susunod na mga linggo, ay magkaroon yan ng internal conflict dahil sa gutom, dahil sa ekonomiya. Dahil blockade, totally, walang kita ang Iran Imagine $500 million a day ang kita ng Iran. Tapos biglang mawala, in just 1 week, ay talagang itong mauubos yung kanilang pera. Ano pang isisweldo nila? Ano pang kakainin nila diyan ng IRGC, di ba? Ano pa pambili nila ng mga bala, missiles, at kung ano-ano pa. Yung China ngayon, nag-supply ng yung shoulder-held na mga missiles, yung maliliit na missiles. Manpads, yun ang sinusupply ng China ngayon sa Iran. Alam yan ni Trump, sabi nga ni Trump, okay lang, ganun lang talaga ang gera. Meron ka talagang mga Hokage or ninja moves na gagawin. Okay lang daw yun, sabi ni Trump. Total, maliliit lang naman ang mga armas yun. Okay, so ito na nga,
Ang Iran ngayon ay nagplano ng military response diyan sa blockade ni Trump. Gusto nilang atakihin ang blockade ni Trump. Ang problema, wala na silang malalaking barko. Wala na silang missiles na baon. Ewan ko lang kung nahukay na nila yun. Ang meron sila diyan sa Hormuz Strait ay yung mga speedboat na mayroong mga machine gun. Marami pa yan kaya, kasi hindi yan natatamaan ng bomba kasi ang liliit eh. Nagtatago lang parang mga ang tawag diyan mosquito fighters eh. Parang lamok lang. 'Di ba? Swarm of mosquitoes. Ang dami-daming speedboat na nakatago diyan sa Hormuz sa mga caves ng dagat. Nakatago lang 'yan. So yan yung ginagamit nila ngayon sa piracy, yung pag-aatake ng yung nakaraang 3 oil tankers ang inatake nila na hindi related sa Amerika. Kaya hindi nag-react ang Amerika kasi hindi nila oil yun eh. So 3 barko hinajak ng Iran. Yun ay mga European na mga barko, mga kababayan. Kaya ito na yung kung walang response ang military ng Iran, ng IRGC, diyan sa blockade, kung hindi sila aatake within a week, ay manghihina talaga ang kanilang ekonomiya, wala na silang pera, mawalan sila ng panggastos, pangsweldo sa mga sundalo, magkawatak-watak na tuluyan. Magkabitak-bitak, yun yung mosaic eh. Magkabitak-bitak na ang IRGC. At diyan na mismo ay magkaroon na yan ng internal problem katulad ng revolusyon. Magkaroon yan kasi yung mga nagprotesta ay babalik na naman yan kapag nakita nila na mahina na ang IRGC ay pwede na nilang bugbugin, di ba, ng kamay na lamang o kaya magdala sila ng mga batuta o mga baseball bat at paghampasin nila yung mga IRGC na yan. Alright mga kababayan, anong masabi nyo dito sa mga conspiracy theory tungkol sa pagpalawig ni Trump ng ceasefire? Totoo kaya ito? Pag-i-comment sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang nag-subscribe ngayon ay maraming salamat sa subscription, malaking tulong. Hanggang sa muli.